So ngayon mga Lodi, no? So ang susunod naman po na na ipapaano ko sa inyo, papakita ko sa inyo. So ito po yung ating POE, no, na NVR. So ito po yung magiging switch po ng ating mga CCTV, no. So napaka-importante rin po ito mga Lodi. Kung bibili kayo ng NVR na klase na CCTV ay meron pong kasama na POE. No, so ito po yung magiging power of Ethernet ng ating mga CCTV mga Lodi. So napaka-importante po nito. So ang gagawin po natin mga Lodi ay isasaksak na po natin, no, dito po sa kanyang power adapter. And then syempre mga Lodi, kailanganin din po natin syempre ng ating router. No, so kahit anong klaseng router, no, Lodi. Pero mas maganda kung gigabit, no? Kung gigabit type po yung router na gagamitin natin sa pag-setup ng CCTV, no, para maging maganda yung kanyang quality, accurate po, no. Kumbaga kung meron man siyang delay, at least kaunti lang mga Lodi. So yun po yung nagiging problema sa ibang CCTV, no, na ang nangyayari kahit na advanced or high-end na yung specification ng ating mga CCTV, pero pagdating naman po sa ating Wi-Fi connection or yung mga routers natin ay mga mabababang klase, so naaapektuhan po yung ating quality, no, ng ating mga CCTV. So kailangan lahat ay i-ano na rin natin, kapag isagad na rin natin yung kung gagastos man gani kayo ay isagad naman natin, no, mga Lodi, para maging mas maganda talaga yung quality ng ating mga CCTV. So ito yung magiging router natin, no, na just in case ng halimbawa na kailangan yung i-open sa inyo mga cellphone. So ito po yung purpose niya mga Lodi. And then syempre mga Lodi, hindi rin po mawawala, ito po yung ating pinaka-importante sa lahat, no, yung ating NVR, tinatawag na network video recording. So dito po mga Lodi, yung bagong bili ko pa ito mga Lodi, no, ay kinabit ko po dito yung HDD, no, yung ating hard drive disk sa loob nito mga Lodi. So hindi ko na po may papakita yun, no, kasi medyo matatagal lang tayo. So at least ito dito natin makikita, or kung gusto natin mag-playback, no, sa ating mga CCTV. So ito po yung purpose nito mga Lodi. And then syempre ito mga Lodi, kailangan natin ng monitor para makita po natin ng live ng ating mga CCTV, no, kung saan natin kinabit. So ngayon mga Lodi ay uumpisahan na po natin, no. So unang-una syempre, ano ba yung mga tools na dapat natin gamitin? So syempre ang gagamitin po natin mga Lodi ay ating crimping tool, no. Ito po yung network crimping tool. So napaka-importante po ito mga Lodi. And then syempre hindi din po mawawala yung ating wire stripper, no, ng UTP wire stripper cable. So ito lang po yung gagamitin natin na tools mga Lodi. So gagawin po natin, no, pipindutin po muna natin yung ating power para tignan po natin kung ano yung magiging itsura kapag in-on na po natin. So yan po mga Lodi. So makikita po natin dito, ayan po, no, umilaw po yung ating POE, no. And then yung ating monitor ay umandar na rin kasi lahat po sila ay nakasaksak na po sa ating power supply. And then syempre yung ating router, no, umilaw na rin po. So active po lahat. Then syempre yung ating device na ating NVR, so yun po, makita niyo po dito sa kanyang indicator ay umiilaw na rin po siya mga Lodi, no? So okay na po tayo sa ating mga device. So ngayon tignan po natin kung ano yung magiging output, no, sa ating monitor mga Lodi. So ganyan po siya. Hintayin lang po natin. Okay. So yan po mga Lodi, no. So ganito po yung output ng ating CCTV, no, na hindi pa po nakakabit yung ating mga camera. Kaya wala pa po siyang display. So yan po. So ito po ay naka-configuration na po, no, sinet up po na po ito mga Lodi. So ang gagawin lang po natin ay exit lang po natin siya mga Lodi para cancel lang po natin.
exit wizard lang po tayo. So okay na po mga Lodi, no? So ayan po kung nakikita po ninyo. So wala pa pong wala pa pong view yung ating mga CCTV. So ang gagawin po natin mga Lodi ay manual po natin iisa-isa ikabit yung ating mga CCTV dito po sa ating NVR. So okay, abangan po natin yan mga Lodi.